pagbunyag ng kanyang mga bank accounts. Or at least yung nadama yung pangalan niya doon sa report ng AMLAC. Oo. Yes, attorney. Pero sa tingin natin, attorney, nalabag ba talaga itong bank secrecy law dito nga sa ipinakita nga ng komite dito sa nagpapatuloy na proceedings para sa impeachment ng ating vice, attorney? Magandang tanong, Oliver, no? Naiintindihan natin yung sinasabi ni Attorney Carpio, but there's also an argument to be made na ang nangyayari ngayon ay isang bahagi ng impeachment proceedings, no? Ibig sabihin yung ginagawa ng Committee on Justice ay kasama doon sa buong proseso na tinatawag na impeachment, no? At dahil yun, isa ito sa mga exemptions doon sa bank secrecy law. Ibig sabihin, basta konektado doon sa impeachment proceedings, ibig sabihin nun, lahat ng nabubunyag doon na konektado sa isang bank account ay maaaring gawin. No? Hindi siya sakop ng bank secrecy law. So, yun yung argumento na kumukontra doon sa criminal complaint ni Attorney Carpio, no, na yung nangyaring pagbubunyag na nasama yung pangalan niya, kabahagi ito or kasama ito ng impeachment process or impeachment proceedings na isa namang exemption doon sa bank secrecy law. Yes, attorney. So nakikita natin, attorney, na hindi magpuproceed o magpuproceed ba itong nasabing paghahain, if ever, na talagang gagawin na ni Attorney Mans Carpio itong nasabing paghahain niya ng mga kaso dito sa ilang mga opisyales. At may laban ba kaya siya, attorney? Kung ako tatanungin mo, Bombo Oliver, mas matimbang palagay ko yung the fact na yung pagbubunyag or nasama yung kanyang pangalan sa pagbubunyag na nangyari during an impeachment hearing ay mas matimbang yun, no? Ibig ko sabihin, ang nangyari sa kanya ay isa doon sa mga exceptions to the bank secrecy law. Now, having said that, obviously, we cannot say that na ganun din ang iisipin ng piskal. No? Siyempre, at the end of the day, yung piskal, babasahin niya yung reklamo, babasahin niya yung sagot ng mga respondents, and he or she will base his decision based on the arguments and the evidence presented before him. Pero kung pinag-uusapan lang natin in terms of law, principles, and kung ano yung mga pangyayari talaga, then I would say na mas matimbang yung argumento na pasok ito sa exception to the bank secrecy law. Yes, attorney. Attorney, paano ito naiiba? Itong impeachment proceedings, paano naiiba sa ilang ordinaryong criminal investigation, lalo na sa usapin ng mga asset and liabilities or yung kapirahan ng mga kasangkot, lalo na't pamilya ng nasabing akusado, attorney? Well, ang pagkakaiba is mismong bank secrecy law ay sinasabing exempted, no? Yung impeachment process, yung impeachment proceedings, no, sa bank secrecy law. So that's very clear. Obviously, yung maaari pa natin sabihin na merong fundamental na difference between an impeachment proceedings and yung mga regular criminal proceedings, no? Kasi yung impeachment is a constitutional process. It's a constitutional mechanism, no? So talagang matimbang siya kasi very urgent ang cause nito, 'di ba? Ang ibig sabihin, ang gusto ng taong bayan ay matanggal sa pwesto yung tao na ini-impeach, no? Hindi makukulong, hindi mai-imprison, no, but
gusto natin siyang matanggal sa pwesto. Hinalal siya, pero dahil sa mga pangyayari na hindi maganda, gusto natin siyang matanggal. So, there is a different kind of urgency pagdating sa impeachment. No? So, kaya nga, isa ito sa mga dahilan kung bakit yung Bank Secrecy Law mismo sinasabi na exempted yung impeachment pagdating sa coverage ng batas na yun.